Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay nyo. Merong gustong sasakay. Halimbawa, mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Correct. Kaya mag-ingat kayo. I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman ba nagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po narinig ko yung 25%. Pero wala na po akong idea sa iba. Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong reaction video na naman ang gagawin natin. Ngayon, ongoing itong Senate hearing na itong si Diskaya, yung asawa ni Sara Diskaya ay present ngayon sa Senado. At inamin na lahat na nagbibigay sila ng 25% kada project. At binanggit, tama, totoo, yung mga analysis ng mga vloggers, yung iba na meron talaga. Si House Speaker Martin Romualdez ay nabanggit ni Diskaya na nagbibigay sila raw para kay Speaker. At itong si Zaldico, alleged siya kasi si Diskaya po ay parang willing na siyang mag-witness. Lahat-lahat. Yan po ay ipapakita natin. Itong buong statement na sinabi ng Diskaya, pamilyang Diskaya. At ito po ay isang malaking revelasyon ngayon na sabi ng mga vloggers, no? Na posible, ako nga, hindi ako napagsabi. Sabi ko, wala tayong ebidensya dyan na may kinalaman si Romualdez at si Zaldico. Ngayon, si Diskaya na mismo ang nagsabi na sometimes pinamamadali na sila na ibibigay nila sa bagman ang 25% sa project pera. Okay? Yan, i-play natin yan dito sa video na ito. Saksi kayong lahat dito sa sinabi ni Diskaya. Allegedly, si Diskaya ang nagsabi niyan. Dapat mapatunayan ng Senado na itong sinabi lahat ni Diskaya ay totoo ito lahat. Yan, papatunayan yan ni Diskaya lahat na totoo ang kanyang mga sinasabi. Senator Marcoleta, yung mga tulfo sa Senado, galingan nyo ang inyong mga tanong na ma-prove ni Diskaya na totoo lahat ng sinabi niya. Involved na si Zaldico at itong si Martin Romualdez dito. Okay? Pero bago ko ipapakita yung video na yan, eto muna, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo,
ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, heto po. Magre-react po tayo dito sa mga tanong ng mga senador dito kay Diskaya. Ito yung video. Una ko pong tagatanungan dito po kay Ginoong Pacifico Diskaya. Nabanggit niyo itong mga pangalan po ng mga congressman. Sila po ba mismo? Mukhang dalawa lang po yung binanggit niyo na personal ninyong inabot yung pera. Itong mga napakadaming pangalan na binabot ninyo, paano po ibinibigay yung parte nila, yung komisyon na sinasabi niyo 25%, 30%? Sino po? May tao po ba? May bagman po ba? Kadalasan po, ako po ang nagbibigay o minsan po may inuutusan po ako, nagtatawagan lang po kami para sa hinihingi. Maaari mo po bang ibigay sa amin sa komiting ito ang pangalan ng mga pinag-aabutan ho niyo ng pera kung hindi mismo yung mambabata sa... Heto na heto na. Sasabihin na yung mga pangalan kung sino yung iaabot niya yung share ng mga government officials. Ito. Inaabutan ninyo, maaari po ba or litrato man lang parang malaman ho natin kung sino pong inaabutan po ninyo ng pera? Kay Terence Calatrava po, nag-usap po kami nito sa kanyang condo po sa Makati. Tapos ang inuutusan na lang po niya na kumuha po ay si Diane Tan at saka yung kasama pa po si Andrew po ang pangalan. May mga contacts number po ako. Sila po ang tagakuha sa office. Pero iba-iba po ito. Iba-iba po itong mga bawat congressman, iba-iba po yung kumukuha. Tama po ba? Opo, makadalasan po parang mga COS nila or mga pinagkakatiwalaan nilang tagakuha lang po. Opo. For example po, si Kong Roman Romulo naman po. Kadalasan po, si Kong Roman Romulo, ang tagakuha po niya, si DE, tagakuha niya si Ma'am Engineer Angelita Garucha, empleyado ng DPWH yun. Ayan sinabi niya na yung lahat ng mga pangalan. Siguro, may nakapag-advise dito sa mga Diskaya na sabihin nyo na lahat. Kasi kung hindi niyo sasabihin, kayo talaga ang madidihado. Kayo yung madidiin. Kayo yung, kurap ang mga Diskaya. Ninakaw ng mga Diskaya ang pera ng taong bayan. Sila yung mapag-initan ng taong bayan. Mamaya nga, in-advisean ni Bato de la Rosa itong dalawa. Gamitin nyo na ang mga bulletproof ninyong mga sasakyan dahil magagalit ang taong bayan sa inyo. O baka merong mga government officials na magagalit sa inyo sa pag-reveal ng mga pangalan na ito. Magaya tayo, sabi pa nga ni Bato de la Rosa na baka magaya tayo ng Indonesia. Ano nangyari sa Indonesia? Grabe, nilusob ng taong bayan doon ang mga corrupt na mga government officials. Okay? So, eto pa, panoorin pa natin. Tapos pinalitan naman po yun ni D.E. Aristotel noong 2025. District Engineer po siya ng DPW's First Metro. Pare-pareho po ba, Mr. Chair, yung komisyon or whatever you want to call it, kickback, ang hinihingi po or magkakaiba? Ibang isang mababatas ganito ang presyo or halos standard po ang hinihingi nila at magkano po ba yan? Isa lang po ang pattern. Basta insertion or ang program po, 25% po lagi. Insertion or ang program, 25% po yun. Opo. Para po kanino raw? Para po daw po kay, lagi ko narinig ang salita nila kay Saldico at saka kay Speaker po, ang narinig kong salita. Alright, Mr. Chair. I have no further questions. Mr. Chair. Mr. Chair. Senator Jinggoy. Mr. Chair. Mr. Curly, lahat ba itong mga binanggit mong pangalan na karamihan ay mga kongresista? Lahat ito, 25% ang binibigay mo? Kadalasan, opo. Wala bang mismo ang kongresista mismo ang pumunta sa'yo at binigyan mo ng pera? Ano po, kadalasan po, nag-uusap lang po, nag-uutos lang sa COS, pero kadalasan po, ang for example, si Kong Rillo, kadalasan po, binibigay ko po yun pag nagiinuman kami, o di kaya, yung tao po niyang si Bogs Magalong ang pumupunta. Pinipick up. Sino-sino pa
dito sa mga nabanggit mo mga pangalan na kongresista na talagang sa kanya mo inabot sa For example po, kay Kong Madronya na lang. For example, ano po, mismong siya po ang pumunta sa office namin at syempre pagkatapos po noon, tao na lang po niya ang nagdala ng bagay, kotse at saka personal ko rin pong dinoposit yung ano. Sino yung congressman? Kong Madronya po. Madrona o Madrona. Eliandro Yung Madrona. sa Romblon? Romblon po. For example, Grabe. okay. Isiniwalat na lahat ha. For example po, ito na lang, si Kong Marcelino Teodoro ng Marikina. Ang tagakuha naman po nito sa akin ay si Bell Construction. Kasi ang nangyari po nito, Grabe. pina-mutual terminate po niya yung mga project na napanalunan ko. Dahil, ano po, hindi po ako nagbigay. Kaya ang nangyari po nito, napilitan na lang po akong magbigay para i-award ulit sa panibagong ano po, Grabe, bidding. Pero na-mutual terminate na po yung project. So, nangyari po nito, mataas, siyempre. Pero So, syempre, bibigyan sila ng budget ngayon. Ngayon, kaya pala mas substandard yung ibang mga proyekto. Kasi, you have the budget already. Ginawa mo na yung project. Kaunti na lang yung kanilang mapera nila. Kasi, ang mga buaya talaga, yung mga government officials, tinerminate yung mga pinanalo niyang mga hindi kasi siya nagbigay. Yung napanalo niya na mga proyekto, hindi na ibibigay sa kanya. So, napipilitan siyang magbigay ngayon. Di ba? Grabe. Mga congressman na ito. hindi 25%. 18% lang po. Meron po ba kayong resibo, Mr. Chair, na not resibo actually, na corresponding document na naibigay mo na itong komisyon ni ganito o wala? Wala po resibo kasi hindi naman po sila paperless, paper trail. No paper trail po lahat ng transaction pero meron po kaming voucher. Ang voucher po namin, ledger po pala. Ledger, based on ano po? Ano bang sinabi ko sa ano? Dala mo yung ledger mo? Dala mo yung ledger? Hindi po. Binibigay mo? Hindi po. Ledger lang po yan sa office namin. Pero siyempre po, pag pinapirma po namin sila, hindi sila pipirma doon. Kumbaga, para matandaan lang po namin na nung panahon na to at araw na to, nagbigay kami ng ganitong halaga. For our, siyempre, para malaman po na, records lang po namin. Mr. Chair, I move that we subpoena that ledger, Mr. Chair, so that we'll have a copy here in the committee, Mr. Chair. Yes, pwede mo bang ipadala sa amin kung ano man ang tawag ninyo, kung ledger, anything that will indicate the payment of the alleged commission to each and every member of Congress subject of your sworn statement. Ang dala ko lang po dito ay summary lang po ng mga ledgers. For example, Office of Presidential, ano bang ibig sabihin? OPAB, ibig sabihin Office of the President Areas Visayas, parang ganun yata ang ibig sabihin ng OPAB. Ako sa paniniwala ko, hindi talaga nagsisinungaling dito si Diskaya eh. Mr. Curly, yung record mo ba nagsimula anong taon? Actually, 2022 po lahat nag-start itong record po nito. What about before to 2022? Wala ka record? Wala hindi po kami nagre-record kasi sumasali lang po kami ng sumasali sa bidding at nagpapadyaryo. So, Mr. Chair, I move that we subpoena duces tecum all the documents or the ledgers that are in possession of Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, I seconded, Mr. Chair. Mr. Diskaya, narinig mo ba yung motion ni Senator? Mamaya, pakinggan niyo ha. Babanggitin talaga niya ang pangalan ni Zaldico at itong si Martin Romualdez. Jinggoy, kailangan ninyong ipadala sa Blue Ribbon lahat ng mga mapagbabasihan nating kung ledger man ang tawag nyo, kung ano man, hindi namin alam ang nomenclature.
Pero mapagbabasihan na pwedeng matukoy na nagbibigay nga kayo ng komisyon sa mga taong binanggit nyo sa inyong sworn statement. Mr. Chair, ang dala ko lang po ngayon ay summary Hindi po. ngayon, basta kailangan maipadala ninyo lahat ng dokumentong pinagsasaligan ninyo, pinagbabatayan ninyo ng pagbibigay ninyo ng alleged commissions. Magagawa po ba ninyo yon? Kailan po ninyo gagawin? Asa po, ipapaasa po namin. Sige po, salamat po. Other members who, Senator Rapi, baka meron kang may tatanong ngayon. Sige. One question lang para dito kasi Eto iba na, sa yung topic ko eh. Tuwing kailan po kayo nagbibigay ng parte nila? Was it before, advance, before the project is accomplished or after the project has been accomplished? Kadalasan po, Mr. Chair, kadalasan pag na po, yung ma-award yung project. Ibig sabihin po, hindi po i-award sa iyo ang project kapag hindi ka po nagbigay. So, ibig sabihin advance? Opo, parang ganun po. Minsan naman po, pag may notice to proceed na, hindi ka nila pa kakolektahin, o di ka gagawan ka ng right-of-way project, right-of-way problem. Ibig sabihin, parang mutual termination ang kakarapin mo, right-of-way problem, at saka hindi ka makakolekta kapag hindi ka po yung niloko mo sila. So in other words, pag nakapag-advance ka na, siguradong na makukuha mo na yung project. Sigurado po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Senator Erwin. opo, nagre-request po yung mag-asawa ng kanilang seguridad dahil natatakot daw po sila. Ano ho bang plano ng komite na ito? Napakaganda po ng inyong itinanong. Bago ko po kasi nung matanggap ko po itong sworn statement na ito ay kagad akong nakipag-ugnayan sa ating Department of Justice at doon po ay sinabihan ako ng ating kalihim Boyeng Rimulya na sa pakisabi mo kanila na wag silang mabahala at nakahanda naman ang ating kagawaran kung sakasakaling sila ay mapatunayang hindi naman most guilty kasi po ang tuntunin sa ating state witness law or protection program, kailangan po mapatibayan natin na ang mga nag-a-apply ay hindi most guilty. Ibig sabihin, guilty ka, ngunit hindi ikaw ang pinaka-guilty. Kasi kung kayo po yung talagang pinaka-guilty, hindi po kayo magka-qualify. Ngayon, ang sabi niya, you can tell them that you can meron silang provisional immunity na hindi naman sila basta-basta uusigin na lang. Preparation na po ito sa pag-apply nila sa ating state witness program. Ganun po yung kanyang kasiguruhan na kanyang sinabi sa akin. Kaya yun po ang aking maitutugon sa inyo ngayon. Mr. Chair. So, ina-assure yan ni Senator Marcoleta ha, na para naman kampante itong mga Diskaya na they have to tell the truth. Huhubaran nilang lahat itong mga government officials na binibigyan nila. Para naman sa ganun ay maka-assure sila itong pamilya Diskaya na at least ba naman di natin sasabihin 100% na mapuproteksyonan sila, pero at least nasa kanila po ang mga taga-Senado at ang utos ng Senado na sila po ay protektahan. Okay? Kasi kawawa naman ang mga contractors na ito. Sila pa yung nagsisiwalat sa katotohanan patungkol sa nagbibigay sila, tapos sila pa yung delikado yung buhay. Hindi naman natin alam itong mga pangalan na ibinulgar ng mga Diskaya kung ano ang mga nasa isip ngayon sa mga ibinuking na pangalan. Baka sila ay gugurgurin. Baka hindi natin panangunahan, pero delikado yan. Kasi delikado because buhay itong pinag-uusapan natin. Pwedeng makulong itong mga binabanggit niyang mga pangalan. And alam nyo naman ang graft and corruption. Habang buhay kulong ka dyan. Grabe!
Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Okay. Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil Grabe. sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit ninyo, walang interes sa buhay nyo. Merong gustong sasakay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Correct. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na isang congressman o ilang congressman ba nagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba nyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po ang narinig ko, yung 25%. Pero wala na po ang Grabe. idea sa iba. So, ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Grabe. Siguro mo ito, dahil alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka This muna is a very kasi serious- baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas. Kahit hindi sila lasing, ganun ang Yes po, sinasabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos makandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katulad Grabe. nga po, yung inuutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara. Saldico, at ikaw Martin Romualdez, sagutin mo ito. Ha? Sagutin nyo ito, itong mga allegedly sa mga sinabi nitong si Diskaya, Curly Diskaya. Martin Romualdez, magpa-interview ka. Ha? Zaldico, magpakita ka na, meron ng mga nagatuturo sa inyo. Kailangan nyong linisin ang inyong mga pangalan. Sige na. Ano po? Pero sinasabi nila, kaya ganito kataas, 25%, sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganon at saka kay ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your Honor. Basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang hindi napagkakaintindi. Kasi Marcoleta, Senator Marcoleta, merong mga bagman yang mga ulol na yan. Totoo. Merong mga bagman yan. Hindi man yan direkta na sila yung kukuha. Kasi nag-iingat rin yan eh. Yung mga buhaya na yan, gagawin ang lahat para nasa likod lang sila. Kaya ito mga contractors na ito, sila yung nagigipit sometimes. May corruption rin. Sinabayan nila ang corruption itong mga contractors na ito. Pero nga, sabi ko sa mga contractors, nag-a-advise tayo dito sa ating vlog na sabihin nyo na. Kasi kung hindi nyo sasabihin, kayo yung madidiin lahat ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. So sabihin niyo yung pangalan kasi sila, itong mga congressman na ito, itong mga government officials na mga buhaya, ginagamit lang kayo niyan. Sabi nga ni Marcoleta, hindi kayo ang most guilty dito.
Ang most guilty dito, yung nagpapanggap na magsiservisyo sa taong bayan, pero yun pala ay, magnanakaw ng serbisyo. Magnanakaw ng pera ng taong bayan. Grabe! Woo! Timo. Ang danilig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. So wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang 25 mga narinig ko sa taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala sila doon. Opo. Kay Grabe! speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun po ang narinig ko lang. Ah, Imposible. Are you done, Senator? Meron ka bang pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you, thank you. Diskaya, Senator Sherwin. one more. Meron ka bang litrato ng mga bagman nila? Pictures o Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Okay. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Lahat ng Honor. kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. So, yun po Grabe. So, ayan, napatunayan ng mga diskaya, napatunayan nila na hindi lang kami ang gumagawa ng corruption. May mga involved dito na mga government officials. At sa mga analysis ng mga vloggers, sa mga opinion ng mga vloggers, mukha yatang nagkatotoo yung iba. Di ba? Nagkatotoo. Kasi meron nirig akong isang vlogger, sabi niya, one of these days, itong si Diskaya, if he will realize na siya lang ang madidiin dito sa issue na ito, talagang mag-will so blow talaga ito sa mga nabibigyan niya. Sa tanong naman, nasabi din, 5% lang ang nakukuha namin sa mga proyekto. Yan ang sabi ng mga Diskaya. Ako naniniwala ko dun Na sabi ni mga Tulfo na, bakit kayo nakapagbili ng mga luxury cars na kung 5% lang ang nakukuha ninyo? Malaki ang sa mga sa totoo lang, ang mga politician po, yung mga government officials na nasangkot dito sa corruption na ito, sila talaga yung pinakamalaking nakuhang pera. There is a big tendency na tama talaga ang sinabi ni Diskaya na 5% lang ang nakukuha nila. Why? At bakit sila nakakabili ng mga mamamahaling mga sasakyan? Kasi hindi lang naman isang proyekto ang kanilang tinatrabaho. Pinaghirapan rin nila. Imagine, Tulfo, hindi mo ba na-realize na hundreds ang kanilang tinatanggap na mga proyekto? O sa hundreds na mga proyekto na yon, may 5% sila. Edi syempre makabili sila talaga ng magarang sasakyan. Pero ang tunay na mga buwaya dito, ang mga government officials na indulge corruption. Sabi pa nga ni Diskaya na may signal na sa taas, gusto nang kunin ang kanilang share. Grabe. Kaya payo ako ni Zaldico at ni Martin Romualdez, lumantad na kayo. Magpa-interview na kayo. Linisin nyo rin ang pangalan ninyo. Kasi tingnan natin kung sino ang nagsisinungaling sa kanila. Ito bang pamilyang Diskaya o maging si Martin Romualdez at si Zaldico ang magsisinungaling? Kasi fair tayo dito Hindi natin dapat husgahan kaagad na talaga corrupt yan si Martin Romualdez, corrupt si Zaldico. Sila yung nagpayaman, sila yung nabibigyan ng pera ng mga contractors, ganun. Pagkatapos ng i-reveal niya na nagbibigay siya dito sa mga
officials nito, pakinggan rin natin ang mga pangalan na binanggit niya. 'Di ba? Kasi unfair naman. Dito sa Donmar TV, we will not be stopping from finding out the details of this issue kung sino ang nagsimula, saan nagsimula ang korupsyon. Sasabihin ng iba, Donmar, baka nagsisinungaling lang ang mga Diskaya kasi ayaw nilang mapanagot, bla 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 bla. Pwede yan. Actually, all angles and all opinions is possible. Pero matutuklasan yan, mapapatunayan natin yan by the way they explain. Kasi ika nga, sabi nila, ang taong nagsisinungaling, hindi po yan consistent. Utal-utal utal-utal yan magsasalita. Hindi sa lahat ng bagay na, pero dito sa question and answers with the senators and with the Diskaya family, sa tingin ko, I shall say na 90% po na nagsasabi ng totoo itong si Curly Diskaya ngayon. Okay? Kasi po, the way he speaks is tuloy-tuloy. Hindi naman putol-putol. Tingnan lang natin ang kanyang mga pinagsasabi ngayon, kung consistent ba siya by the near future na siya ay tanungin. Kasi kung baka kalimutan niya ang mga pinagsasabi niya ngayon, there's a big tendency na nagsisinungaling si Curly Diskaya. Ang malaking pananagutan ngayon, dahil meron na pong mga allegedly nag-aakusa, itong si Zaldico at si Martin Romualdez. Now, Bongbong Marcos, ngayon, ikaw, isa ka, Bongbong Marcos, sa gusto na at umiyak ka pa nga, no? Kasi ikaw ay nasasaktan, kahit relative mo, kaalyado mo, ay talagang sisibakin mo. Hindi lang sisibakin, kasuhan mo. Di ba? Patunayan mo yan ngayon, Bongbong Marcos. Patunayan mo yan ngayon. Kasi kung hindi mo yan mapapatunayan ngayon, Bongbong Marcos, magagalit ang taong bayan sa iyo. Sasabihin ng taong bayan, ano ka talaga? Kaalyado ka pala. Baka sasabihin ng taong bayan, baka itong si Bongbong Marcos rin ang pinakamalaking corrupt na baka may share rin siya kay speaker. O ganon. Baka ganon yung sasabihin ng taong bayan na hindi ako nag-akusa. Baka ganyan po ang magiging sitwasyon. Kaya ngayon, Bongbong Marcos, patunayan mo sa taong bayan na you are with us. You are with us dito sa pagsugpo ng korupsyon. You are with us na mapakulong itong mga nagnakaw ng pera sa atin. Kaba ng bayan. Di ba? Kasi hindi po hihinto ang taong bayan. Ika nga sabi ni sino to? Si Senator Bato de la Rosa na baka magaya tayo ng Indonesia. Maraming mga rebelde po dito sa bansang Pilipinas. Isa na dito yung mga NPAs. O kung sila yung magagalit, gulo ng Pilipinas. Na we are hoping na hindi po yan mangyayari. Kasi ang mga laging irarason ng mga itong mga makakaliwang grupo, itong mga Gen PAs na ito, ay yan nga, itong governance na hindi nila gusto dahil corrupt raw. Yan naman ang laging irarason nila. Kaya sila nanggugulo, di ba? Kaya kayo mga government officials, do not make something na yan ang irarason nila kaya sila nagrebelde. Sobra nagang gulo itong Pilipinas na ito, nagkukurap pa kayo, mas lalong maghihirap ang taong bayan. No wonder the Philippines now is very behind when it comes to infrastructures. Ang Cambodia nga, umaasenso na.
Yung ibang mga wala, napag-iwanan na tayo. Dahil pala dito sa mga buwaya na mga government officials natin, napag-iwanan na talaga tayo. So, marami pa bang video ito? Mamaya, sa second video ko na ito, mag-a-upload na naman ako ulit mamaya. Atin na namang himay-himayin itong mga pangalan at yung ibang mga contractors rin na ano na kayo, gayahin nyo na ang Curly Discaya. Nasabihin nyo na kung sino, kung meron man sabihin nyo na kung sino ito mga politicians na ito para ma-eradicate na itong lahat ng mga politicians na ito at mawala na po itong korupsyon ng bansang Pilipinas. Kasi kung kayong mga contractors, kayo na lang ang pag-asa ng taong bayan na ma-wipe out natin lahat ng mga buwaya dito sa Pilipinas. Kasi kung hindi kayo magsasabi ng totoo, paulit-ulit na naman ang korupsyon, mag-ikot-ikot na naman yan. Di ba? Now, when will this stop? Itong korupsyon na ito. Nahinto naman ito sana sa panahon ni Tatay Digong. Bakit ngayon bumalik ito? Alam nyo na. Dahil dyan sa pagbuwag ng PACC, hindi na nababantayan. Kampante na silang lahat magnakaw. Tapos ngayon, sasabihin nyo, iboto nyo kami sa 2028. Bagong Pilipinas, bagong Pilipinas. Anong bagong Pilipinas? Bulok na talaga yung pinagagawa ninyo. Tapos confident pa kayong magbagong Pilipinas? Nakakahiya naman kayo. Tapos iiyak ka ngayon kasi ang daming korupsyon. Ito mga si Bongbong Marcos, hindi mo marinig si Bongbong Marcos na biniblame niya ang mga government officials. Ang mga nagkukorap. Ang biniblame niya ang mga contractors. Sabi niya, bumili pa kayo ng Rolls Royce. Naghihirap ang taong bayan. O sino ang biniblame niya? Contractors. Kasi ikaw, Bongbong Marcos, ang kaya mo lang kutsain at banatan yung mga contractors. Banatan nyo rin lang sarili mo mga kaalyado dyan. Nasangkot dito. Alam kong may alam ka. Presidente ka. Maraming mga intelligence ka dyan. Presidente ka ng Pilipinas. Yung panahon ni former President Duterte. Grabe yung intelligence mo dyan. Alam mo talaga sino ang nagkukurap. Malawak yung intelligence mo dyan. Mga tauhan mo na makapagsabi sa iyo. Sana yung mga confidential funds ninyo, gamitin nyo. Yan ang makapagpatunay na matutuklasan nyo itong mga corruptions na ito. Alam ko may alam ka, Bongbong Marcos, but you never mention any politician na sangkot. Di ba? Yan ang sinabi ko sa inyo. Hinayaan mo lang, Bongbong Marcos, itong korupsyon na ito. Kaya isa ka rin sa mabiblame. Kaya ayaw na ng taong bayan sa iyo. Kaya isinusuka ka na ng taong bayan because weak leader ka. Hindi mo man lang mapaparusahan itong mga government officials na gumagawa ng mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Hindi, wala kang ginawa. If you really love the Filipino people, yun ang kampihan mo. Hindi yung mga kaalyado mo dyan sa sa partido ninyo. Kasi halik ka rin sa puwet eh. Di ko nga maintindihan. Kung titingnan natin si Speaker Romualdez, mas siya pa yung powerful kung ating i-compare kayong dalawa. Bongbong Marcos, I know, nakikinig ka at nanonood ka ngayon. What's your anong ginagawa mo ngayon? Kawan mo ito ng paraan. Wala kang gagawin dito. Weak ka talaga. Yan ang sasabihin ng taong bayan. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, 2028, ibalik natin ang mga Duterte. Ibalik natin ang mga Duterte. If gusto nyo pang
may pagbabago dito sa Pilipinas at ma-eradicate itong mga corrupt officials na ito, ibalik nyo. Si BP Sara ang solusyon yan lahat. Ubos kayong lahat ng mga buhaya kayo. Ha? Ubos talaga kayo. Kaya pala kayo, turo kayo ng turo ni BP Sara dito sa confidential funds. Kasi takot kayo sa 2028 manalo itong babaeng ito eh. Kasi, kaya pala, ang dami niyong mga ninakaw ng pera ng taong bayan. Sus. Kaya pala, ngayon lang namin na-realize yan lahat. Mamaya ha, abang-abang kayo kasi marami pa itong i-vlog ko sa ibang video ko. Guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito ha para kakalat ito sa taong bayan. At marami po ang makaalam sa katotohanan. Mag-comment, mag-react sa comment section ha. Ilatag nyo ang inyong argumento. Usap-usap tayo doon, okay? Sa mga ngayon lang nanood dito sa aking channel, if this is your first time, subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang subscription. Walang bayad yan. Updated pa kayo. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.